Yan, nagkagulo na. Punta kayo sa Malacanang. Doon kayo, hilain nyo si Kuting. Tarantadong gobyerno ito. Yan. Yan, ang galing. Doon sana kayo, punta sa Malacanang. Hilain yung mag-asawang inutil, animal na gobyerno, presidenting walang utak. Kanina po kasi, pagdating ng kapulisan, maayos, nagpasalamat pa tayo. Ang nangyari po, pinalapit sila ng kanilang superior at nakipag-gitgitan kasi pinoprovoke yung ating mga kasama kahit po na napakaayos naman po yung programa at protesta na inilunsad po natin dito. Sila po ang lumapit, kami po, nandun lang kami sa lugar namin, hindi ho kami lumalapit at nakikinig po kami doon sa mga sinasabi nila. Sila po ang nag-provoke, sila ho ang unang pumukpok, sila po ang unang nanakit. Kaya po ganyan ang nangyari. Kami gusto natin iparating sa Kongreso ang ating mga hinaing. Kusa po kaming magdi-disperse, hindi nyo po kami kailangang tanggalin dito. Maayos po kami, nasa gilid kami. Ayan, baka pagsisimulan na naman ng gulo. Umayos tayo, umayos. At kami gusto natin na hanggang mamaya kahit papano, may parating natin yung ating hinaing. Hindi lamang sa Kongreso, sa Senado, lalong-lalo na sa ating Pangulo. Hindi, makikinig yung inutil na yun. Nung nakaraan, nung January. Dahil walang mararamdaman yan sa inyo. Para sa inyo. Ang sabi niya, walang mapipace out na jeep. At dapat yung konsolidasyon, dapat ay optional ito. At walang mawawalang mga jeepney. Ang sabi ng ating speaker, dapat upuan ito ng DOTR, LTFRB at ng grupo ng transport. Pero wala pong nangyari. Lahat po kaya humantong na naman dito sa deadline, humantong na naman sa pananakot, humantong na naman dito sa hulihan, humantong na naman sa panggigipit sa atin ng ating gobyerno, ng ating kapulisan, nahantong na naman sa pamumukpok sa atin. May pinanggit ka kanina, may pinangako sa inyo. Ang sabi sa atin ay dapat optional itong pagko-consolidate at dapat ay hindi mawawala yung ating traditional jeepney. Hindi dapat mawawalan ng hanap buhay ang ating mga jeepney drivers at operators. At dapat sa loob ng 3 buwan na tayo ay na-extend, dapat ito ay pag-usapan pero wala pong naganap na pag-uusap. Hindi po natin alam. Tayo po nag-reach out kami sa LTFRB pero wala pong sagot sa amin ng iba pa nating kasamahan. Nakita natin, ganito rin po ang ginawa sa atin nung nakaraan. Inipit tayo, dinikdik tayo, tapos pinahirapan po tayo ngayon. Nakagilid po kami. Wala pong kalaban-laban, walang shield yung aming mga kasamahan para protektahan ng kanilang sarili. Sa kanila meron. Kami ay pinapahirapan ng pinapahirapan. Nakita natin kung paano po ang panggigipit na ibinigay sa atin ngayong hapon na to. Yan. Inutil na presidente, gobyerno, hindi talaga makikinig sa inyo. Captain Madrid lang. Marbal Buena po. Naintindihan po namin yung inyong mga kahilingan, yung inyong mga hinaing sa gobyerno. Ang amin lang po sana pakiusap na pwede naman kayong gumawa ng programa dito, but you can, kung pwede lang po sana, itabi nyo naman para hindi tayo nakakaabala. Kasi ngayon, rush hour. Madam diba? Captain, maputol ko po kayo with all due respect po sa inyo. Okay. Maayos po kami. Mayroon kaming halos 2 linya ng sasakyan na pwede pong makadaan. Okay. Sila po, yung hanay po ng ating kapulisan, ang nakita nyo po na dumating kami rito na nakaharang po sa kalsada. Kaya po, nagtakbuhan yung ating mga kasamahan. Ang ganda po, kahit makita nyo po sa live namin, hindi po kami sumusugod. Nagpasalamat pa kami nung dumating kayo dahil po, alam namin na kapag may kapulisan, merong peace and order dito. Pero baliktad po ang nangyari, with all due respect kay Lieutenant Colonel. Bakit po ganito na pinasugod po natin dito yung ating mga kasamahan? Dapat po, ganito na lang, pwede naman tayong mag-usap, ha? Madam, narinig po natin mga kasama, pwede tayong magprograma. Basta maayos, hindi tayo nang gugulo. Unang-una, hindi po kami nang gulo. With all due respect sa iyo po, Captain, Lieutenant Colonel, hindi po kami nang gulo. Maayos po kami. Wala pong sumisigaw sa amin.
isa-isa pong nagpapahayag dito. Hindi ko alam bakit takot na takot ka. Ilabas natin. Ipakita mo na may bayag ka para protektahan ang taong bayan. Kung gusto niyo ng maayos, walang problema. As long as hindi po tayo nakakara ngayon, ganito, total, nandito kayo, ano ang balak ninyo? At hanggang ano oras nyo ito idadaos? Hanggang kailan? Hanggang ano Madam, oras? kung Nako, pulis, wala kang pakialam. Hindi po kayo, ngayon, tulad nito, pwede na naman tayong mag-set aside dito. Madam, okay? Pwedeng mag-move Madam konti. Captain, mga 7:30, kusa kaming magdi-disperse. 7:30, ganito kasing Or oras. 7 dito. p.m., kusa kaming magdi-disperse para ho ng maayos. Okay. Papatabihin ko po, kanina, nung si Lieutenant Colonel ang nagmamando, nagka-traffic dahil po Okay, na barahan ito. Pasensya ka na, sir. Nung kami na ang nag-ayos, sumusunod po pati po yung ating kapulisan ang babait Hindi ko po alam kung bakit po ganun ang nangyari. Naman, baka pwede, pakiusap naman, ano natin. Ako na po, Yes po, pakiusap Ma'am, lang. sir, ako po ang magsasabi sa kanila dahil hindi po, never kami nakita ninyo na wala po. Madam, nagulat na lang kami na lumapit yung inyong kapulisan at idinudusok, tinataboy po. Unang-una, wala kasing permiso. Totoo po yun. Pero hindi po dahilan yon para manakit sa taong bayan Wala po kaming kalaban-laban, wala kaming shield. Lagi po, paghihingi po ba kami bukas, mabibigyan po ba kami? Nandito Madam, na kayo sige po, ngayon. ipapagilid ko na lang po sila. Ayaw niyo ng gulo, ayaw din namin ng gulo. Tama po, Kaya, ma'am, maraming salamat po. Mas maayos, pwede kayong magdaos, kaya lang, hindi po pwedeng ganito katagal, hindi po pwedeng magulo, maayos, pakiusap. Opo. Madam, Bingi ka ba? Pinapangako namin, magdi-disperse kami ng mas maaga. Sinasabi niya na kanina walang gulo. At kusa kaming magdi-disperse. Konting Kapal ng mukha ninyo. panahon lamang po ang hinihingi natin. Gagawin po namin ngayon. Pahiram ako ng megaphone, patatabihin natin. Ipakita natin na may disiplina tayo. Ipakita natin na may disiplina tayo. Doon kayo, punta kayo sa Malacanang. Hilain niyo si Kuting. Tayo, mga driver at operator. Inutil kasi yung gobyernong presidente ninyo. No. Yan. Kanina pa sinasabi niya, maayos sila. Biglang lumapit yung mga kapulisan dyan ang nanggugulo. Ay, kapal ng mukha. Tayo sa ating kongreso na sana masolusyonan ito. Bakit pigilan niyo sila? Bahala sila hanggang anong oras sila dyan sa kalsada. Wala kayong pakialam, Madam Pulis. Bakit ito natigil? Kasama po ba tayo sa kumukonsinte? O pinagtatakpan itong mga taong kurap sa gobyerno? Yes, mga kawatan. Dapat po, Nasa ilabas Congress. na natin ang resolusyon. Ilabas na natin ang committee report. Nang sa ganun, alam namin na nung January, pabor sa mga driver, pabor sa mga operator, lalong-lalong pabor sa mga mananakay. Ang resolusyon, ang committee report ng Kongreso. Sana po, bago pa tayo binigyan ng deadline na ibigay na ito sa ating Pangulo. Bakit tinulugan natin? Bakit inupuan natin? Sana po, nagkaroon tayo ng pagkakataon na tayo ay mapaboran ng ating gobyerno. Hindi dahil pagsarili natin ito, kundi ito ay para sa mga mananakay. Tama. Para po ito sa mga driver at operator, sa pamilya ng bawat driver at operator. Nananawagan tayo sa Kongreso na umaksyon po dito sa mga panggigipit at pag-alis sa ating kabuhayan. Alam natin na ang Kongreso lang ang pwedeng magtanggal o magtakda kung hanggang kailan ang ating mga prangkisa na dapat hindi ito binabawi, hindi ito nire-revoke, lalong-lalo na kung wala naman tayong ginawang paglabag dito sa ating mga prangkisa. Pagkaisa tayo, mga kamanibela, magsama-sama